Mga paliparan sa Pilipinas kasama ang NAIA binatikos ng mga senador dahil sa masikip, mainit, sira ang mga escalator at pati ang maruming palikuran. Isa-isang inusisa ng mga senador ang problema sa ilang paliparan sa bansa. Ang mga ito nakaapekto na raw sa turismo. At nakatutok si Mav Gonzalez. Sirang aircon, sirang escalator, pati maputik na banyo. Ilan lang yan sa mga binatiko sa mga airport ng bansa na inusisa sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services. Madalas pong madumi, mainit, sira ang mga pasilidad, kulang-kulang ang serbisyo, maging domestic airports man o international. Flight delays, cancellations, and of course, because of that, we have a recipe for disaster. Kung ganito lang ang ibubungad natin, sino namang gaganahan lumipad at bumisita sa ating bansa? How do we boost our tourism with airports like this? At ang escalator ng NAIA Terminal 3, sira umano sa ilang beses na paglapag doon ng Senate President. It's been busted for the last 5 months, I think. Yes. The only escalator they have, and it's busted. So everybody has to walk down, carrying their bags. Naawa ako sa mga senior citizens. Puno yung elevator. There's only one elevator, right? Paliwanag ng Civil Aviation Authority of the Philippines, nagtatagal daw sa bidding at delivery ng spare parts. September 14 pa ang turnover ng operasyon ng NAIA sa private concessionaire. San Miguel is doing the OFW lounge in Terminal 3. They are also renovating, repairing basement of Terminal 3 in order to improve the amenities afforded the MIA employees in terms of cafeteria and rest space and some mini barracks. Maging sa mga probinsya, may problema umano sa ilang airport gaya sa Iloilo. Many complaints already, air conditioning, escalators, matagal na yung escalator problem na yan. In fact, during the last budget, we allotted more than 100 million for the repairs and upgrades in the Iloilo Airport. The new BPP code and the new regulations that were issued in April 6 has an impact on fulfilling the requirements. We are very much on schedule now for Iloilo. Sa Lagindingan Airport ng Cagayan de Oro City naman, masikip at maputik umano. The foreigners are standing. Yung mga banyo, sa umaga maganda pa, pero sa hapon wala na, panay putik na. We have this ongoing rehabilitation of CRs. Regarding Lagindingan, we are constructing a modular terminal that is capable of 360 passengers. And we expect this to be completed by August. The initial design I saw kasi was container van. Hindi naman. Hindi sir. So, okay, kasi kawawa naman po ito container. So it's something similar that they use in Singapore. Okay. So we can transfer that to another air condition. Air condition with toilets. Sinita rin ang Katiklan Airport na gateway ng papunta at galing Boracay. If you're going back to Manila, you need to take a bus. So we were in the bus for like 30 minutes to bring us to the tarmac. And napakaliit din ng airport. We want more visitors in Boracay, but the airport itself does not have the capacity to accept more visitors. Dagdag niya, dapat i-inventory lahat ng domestic airport na tila pare-pareho ang problema at nakakaapekto ito sa turismo. As a nation comprising of 7,641 islands, the Philippines relies very heavily on air transport. Over 99.5% of our foreign international guests arrive via our airports in 2023. The accessibility of our destinations. Baka Secretary Frasco, we can give them a video about our tourist spots instead of yung mga, kasi pinapalabas yung ribbon cutting ng DOTR. Nag-iintay ka dun sa maleta mo at turista ka. Maganda rin napapag-usapan ang mga ganito para maayos ang mga airport or mga paliparan sa bansa natin. Pero laging wala sa topic nila kung paano ba masosolve ang mga nakawan sa loob ng airport. Dahil malaking kahihiyan din ito sa mga turista na bumibisita sa ating bansa. Tulad na lang ng isang foreigner na nakapila na sa x-ray machine pero nanakawan pa. Kapag hindi kasi ito binigyan ng pansin ay paulit-ulit lang itong mangyayari. Nasalisihan at nanakawan ng sling bag ang isang British national sa NAIA Terminal 1. Hinala ng Manila International Airport Authority, isang sindikato ang nasa likod ng pagnanakaw. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon.
Ininspeksyon ng mga security personnel ng NAIA Terminal 1 ang X-ray machine na ito noong Sabado, March 2. Sa makinang ito sinasabing pinadaan pero hindi na nailabas ang sling bag ng isang British national. Hinala ng dayuhan, ninakaw ang kanyang bag. Base sa investigasyon, bibiyay na palondo ng dayuhan kasama ang Pinay niyang asawa nang dumaan sila sa departure area ng NAIA Terminal 1. Papasok pa lang ng check-in area, sinabayan na sila ng isang grupo na nagatid din umano ng isang pasahero. Nasalisihan umano ang British national habang nasa X-ray machine at kinuha ang kanyang sling bag. Hindi pa ibinigay ng Manila International Airport Authority ang kopya ng CCTV sa media. Pero nakita na raw nila ang grupong hinihinalang tumangay sa sling bag. Masasabi po natin, sir, na ito po ay isang sindikato. Dahil sa kanilang kilos po, sir, no, mapapansin po natin na sanay at talaga pong may sistema po sila. Magmula doon sa pagkuha ng sling bag hanggang po doon sa pagpasa sa mga nakaintay po sa labas. Laman ng bag ang wallet, cellphone at ID ng dayuhan. Nakatuloy pa rin naman ang British national sa kanyang biyahe dahil hindi naman natangay ang kanyang passport at plane ticket. Tinutukoy na ng mga otoridad sa airport ang pagkaakinanlan ng mga suspect. Kapag may nangyayari kasing ganito, pagkatapos mabalita ay doon na nagtatapos ang kwento. Sana may update sa mga ganitong kaso para magumaan ang mga nabiktima ng mga ganito. Kasama na dyan ang mga balikbayan o mga OFW na biktima ng nakawa ng mga laman ng bagahe sa loob ng airport, lalong-lalo na sa NAIA. Sa luggage ko, okay siya sa Manila. Tapos ngayon, kanina po. Laki oh, 2 kamay ko din pumasok.